What's up guys? Kumusta kayo guys no? May pag-uusapan tayo guys no? Regarding sa pagpalakad ng lisensya no? Ano bang dapat na mga diskarte at gawin na para medyo tayo no? Hindi tayo mabuslo sa mga napagsamantalang mga ano, yung alam mo, sitwasyon. Okay. So para maintindihan natin guys, tara pag-usapan natin. Okay guys, welcome sa Red Hills TV, 14 years more or less bilang security officer, security guard. No? Pag-usapan natin guys yung isang security guard na nagpalakad ng kanyang lisensya, no? Na medyo parang nalagay sa alanganin. No? Pero bago ang lahat guys, baka magulat kayo, may isang lalaki na nagsalita na mahaba buhok, no? Mahaba buhok, may earrings pa, nakasando, parang tambay-tambay lang, no? Tambay-tambay lang. Kasi guys, ako ay isa na pong retired na po ako. Hindi na po ako active. Okay guys, retired na po ako guys. Hindi na po ako active sa duty, no? Kaya ganito na forma natin. Wala na tayong amo guys, no? Pwede na tayong pahaba buhok, earrings tayo, rock and roll lang, no? Kaya huwag kayong magulat bakit ganito, no? So hindi na tayo active. Pero guys, ako ay nagbibihagi ako ng mga kaalaman ko, experiences ko, first hand experiences. Ano ba yung first hand? Ako mismo ang nakaranas. Kaya makikita nyo, kung kayo ay suki ng mga video ko, palagi kong banggit na ako ganito, ganon, ako ganito, ganon. Kasi bakit? Ako mismo po ang nakakaranas ng mga sinasabi ko sa video ko, no? So, punta kayo sa channel ko, no? At pindutin nyo yung playlist. Pag napindut yung playlist, yan ang lalabas. Pag lumabas na yan, punta lang kayo sa Security Guard Matters, no? Nandyan lahat. So, huwag lang kayo magulat na kasi baka, yung iba kasi nagsabi, wala ka man lang ibang bukang bibig, kundi ako. Yes, kaya kung nababanggit yung mga ganung bagay, kadalasan sa mga video ko, ay ako kasi mismo ang naka-experience sa akin mismo nangyayari. Kaya pag naggawa ko ng video, sinasampol ko yung mga nakaranasan ko. Kaya huwag kayong magsawa, kakapakinig nung ako, ganon. Kasi ako nga mismo, ayaw ko magbahagi ng mga istorya na hindi ko napagdaanan. Since matagal-tagal po akong nag-security guard, at yun na nga, marami tayong napagdaanan kasi iba-ibang company ang napagdudutihan natin. Sige, pag-usapan na rin natin yung lisensya, no? Isa rin yan, no? Naranasan ko yan, palakad lisensya para hindi na tayo ma-hassle, no? Sa totoo lang, pabalik-balik lang naman ang sinasabi sa training. Nandyan naman lahat, nakikita naman, lahat ng sinasabi sa training ay nangyayari ay ginagawa natin sa trabaho natin. But, ang training kasi ngayon ay na-exploit. Na anong exploit? Nakuha na ba? Na masyado nang nakuhan. Yung madali mo nang malaman. Kasi bakit? Tulad ako, nagbabahagi ako, no? Marami mga gwardiya ngayon nagbabahagi. Halos lahat, pati siguro pagtae ay ginagawa ng content ng mga vlogger para lang maiba. Pero ngayon, kaya wala kayong dahilan para hindi nyo alam ang mga kalakaran at kaalaman nyo sa pag-security guard. Kaya kahit nagpalakad kayo ng lisensya at mahilig kayo manood ng mga video na tulad ng mga ginagawa ko, ay malalaman na rin ninyo kahit na hindi kayo ito magte-training o yung kayang sinasabing refreshment training. Refreshment kasi nga una-una para gumastos ang gwardiya para magkapira ang government. At ang palagi nilang sabi yung tinatawag na ang palagi nilang sinasabi ay para daw ma-renew ang kaalaman ng security guard. Pero kung ikaw ay mag-duty na, hindi naman na kailangan i-renew kasi nandyan naman, nag-a-apply naman sa trabaho mo, no? So ngayon, dito tayo sa, ayan, kita nyo yan? Isang comment yan sa isang video ko, sabi niya, "Sir, tanong ko lang, sana po masagot, magbalakad po kasi ako ng lisensya ko sa operation manager ko noong January 2026 pa. Hanggang ngayon, wala pa din yung lisensya ko. Bayad na po ako. Tapos kung i-pull out po ako sa duty ko,
pwede ko bang ireklamo OM ko? Okay. Una-una, paano ko simulan? Kasi parang hindi ko makuha eh. Anyway, ganito na lang. Una-una, kuwan. Yung agency nyo, kuwan yun. Medyo, di ko alam Medyo kasi sa proseso talaga ng lisensya, sa proseso ng pag-renew ng lisensya, dapat mag-refreshment training tayo. No, yun yung tinatawag na, yun yung legal na process ng lisensya. No? So, ang agency, ang magre-require sa'yo dyan. No, magre-require sa'yo na, mag-renew kayo, na i-refresh kayo ng inyong training. Gagastos kayo, mag-absent kayo, mag-leave kayo, no? Since kalakaran kasi ng buhay sa gwardiya, kasi una-una, kung magre-refreshment training ka, isang linggo ka mawawala. So, mawawala ng tao ang agency, lalo kung sabay-sabay kayo mag-retraining, no? Kasi magre-renew kayo na lisensya nyo, no? So, yung ibang agency, dead-ma lang sa lakad. Sasabihin lang nila na, i-renew mo na yung lisensya mo. Kaya yung iba, alam na alam nilang nagpapalakad ng kanilang mga gwardiya ng lisensya. Pero dinidedman nila para lang din, kumbaga, ika nga, alam nila yung kalakaran na ganito ang ginagawa ng mga gwardiya. Pero, since hindi naman gaanong na-intercept yan ng mga susya kasi sobrang liit lang nila ang personnel, sobrang lawak ang tinatawag na security industry. Kaya yung palakad ay nagiging kalakaran. Pero ang procedure talaga dyan na formal ay dapat may refreshment training ang mga gwardiya, no? So ngayon, kaya ko nasabi na, hindi ko alam yung agency mo kung talagang ba yan? Teka ba yan? O ano ba? Kasi bakit? Yung operation manager mismo ang naglalakad. Kasi parang ginawa niya sideline. No, which is dapat siya yung kunwari magsisita na, magkuhan kayo, no? So, hindi ko alam bakit yung operation manager nyo ang conflict of tinatawag na interest yan sa kanyang posisyon. Kasi dapat siya ang mismong mag-intercept sa mga gwardiya niya na bawal kayo magpalakad kasi illegal yan. Pero siya mismo naglalakad. So, doon pa lang, medyo kuwan ka na, dapat. Para bang nilatag mo yung baraha mo sa operation manager. Well, siguro dahil kalakaran ng agency nyo, marami nagpalakad sa kanya dahil operation siya, nagtiwala ka rin, no? Pero para sa akin, akong tatanungin mo, hindi ko gagawin yun. Operation manager yun eh. Nilalatag mo yung baraha mo sa kanya. Para mong pinaramdam lang, pinaalam mo na sa kanya na yung lisensya mo talaga ay palakad, no? Anyway, sabi ko nga, baka kalakaran ng agency nyo, no? Ngayon, ang kagandahan naman doon, operation manager naglagad sa lisensya mo, kumbaga may kwan yun, may basbas sa kanya. Siya mismo naglakad eh. So may basbas yun na naglakad ka ng lisensya, operation manager ang mismong nag-process sa inyong pag-renew ng lisensya. So walang problema, yun ang kagandahan. But, ito naman ang pangit. Una-una, siyempre, alam ng operation manager mo na palakad yung lisensya mo. Pag ginipit ka ng operation manager mo, gawan ka ng kaso, pwede kang, yun nga, yung lisensya mo, palakad yan. Ganon-ganon, di ba? Pangalawa, tulad yan. Hindi niya tinupad yung kanyang pinagsupang salaysay, yung naglakad. Kasi wala naman tayong pinanghawakan eh. Nagbayad ka sa kanya, wala ka namang pinipirmahan sa kanya na nagbayad ka totoo. Ngayon, kung gagamitin niya yung position niya, laban sa'yo, may laban ka? Operation manager siya? Wala kang binigay sa akin. At saka bakit ka nagpalakad? Bawal yan Ganunin ka. May laban ka, sir? Wala, di ba? Kaya sabi ko, hindi ko gagawin yon. Kasi para kung nilatag ang baraha ko doon sa operation manager. Tandaan nyo, supposed to be dapat ang mga boss
kung meron kang illegal na gagawin, yung mga hindi pabor sa kumpanya, huwag mong ilatag sa mga boss. Kasi bakit? Boss nga sila natural ang palo nila sa kumpanya. Hindi mangyayari na ang palo or ang panig ng mga boss ay sa mga tauhan. Kaya nga naging boss sila kasi nga sila yung katiwala ng kumpanya. No? Kaya kung may mga under the table ng mga gawain, huwag kang magtiwala doon sa boss. Operation manager, boss yun. O ngayon, kung sasabihin mong, sir, asan na yung kwan? Hindi mo siya pwedeng pilitin o kaya gipitin kasi hawak niya ang sitwasyon. Siya nga boss Pwede mo lang siyang ipalo up, sir, wala na po akong lisensya. Tagal na po akong kwan, sir. Kumusta po yung lisensya ko? Ganon ka. Ginti ka lang muna dyan. Kaapurado, ganunin ka. Ano, suntukin mo? Sigawan mo? Trabaho ang kapalit. Okay? So yung tanong mo na, pwede ko ba siyang ireklamo kung i-pull out ka? Saan ka magrereklamo? Sa pinaka-boss ng agency nyo? Isa nga operation Ireklamo mo siya. O sige, ireklamo mo siya. Punta na kayo, reklamo na kayo. Sir, nireklamo ko po yung operation manager ko dahil yung lisensya ko po, hindi niya pa nilakad. Pinalakad ko na sa kanya. Anong sasabihin ng operation manager? Sir, in-intercept ko po yung mga gawain nila. Pinasok ko po sila sa pitag. Mas napaganda pa yung kanyang reputasyon. Kasi nahuli kang nagpapalakad ka, na which is bawal yan. Supposed to be dapat mag-retraining ka, ganunin ka. Kasi nga, yung mga palakad na yan, kuwan yan, hindi talaga yan pinapayagan. Kaso lang, dinididma lang ng mga agency yan, para lang hindi mahasil ang kanilang operation din, kasi makukulang sila sa tao. Especially yung mga agency kulang sa tao dahil wala sa ayos magpasweldo. No? Hindi tulad ng agency namin na pag sinabing pa-expire na yung lisensya mo, ay mag-leave ka na. Ngayon yung leave na yon, hindi kami magsasalita na nagre-training talaga kami, hindi. Nagpalakad lang kami. Leave lang kami. Sabihin ko dati sa commander ko na, sir, absent na, leave lang ako 2 araw, sir, para sa lisensya ko. Ganun. O di okay na. Pero ang ginagawa ko dati, 3 months pa lang, 2 months pa lang, nagpa-process na ako ng license ko. No? So, ito na, palakad ko na. Pax. Pag palakad ko, 2 months, ba? Madelay man yon, ay wala akong kaba kasi 2 months pa lang naman ang expiration date. No? So, ito na. Na-delay ngayon ng release yung aking palakad na lisensya. Madelay man siya 1 buwan, isang kalating buwan. O, mayroon pa akong 2 linggo na palugit. No? So ngayon, pag-release ng lisensya kong bago, hindi ko ilalabas yun. Hindi ko ilalabas yun, ano? Itatiming ko yun na, kunwari, naka-day off ako. Okay, 1 araw na day off. Itatiming ko yun. Tapos pag day off ko 1 araw, kasi takaw duty ako dati dahil marami akong anak Hindi ako nag-absent na basta-basta. O kaya nagpapanggabi ako. Pagpapanggabi ko, after ng panggabi ko, 1 linggo na. Tsaka ko ngayon isi-xerox yung aking license na renew na. Isasubmit ko ngayon sa aming detachment, sir. So yung bago kong lisensya, sir, kasi baka masita tayo. Di ba? Timing. Oh, hindi ka nag-leave Di ba, sir, panggabi ako? Ito naman. Oh, di ba? Walang hassle. Kumbaga malinis. Ibig sabihin, kunwari, nag-retraining ako, pero ang totoo, nagpalakad ako. Yun. Ayun yung timing. Okay? Hindi yung tuloy-tuloy yung duty mo. Nagulat na lang sila na bakit may bago kang license. Anyway, hindi naman din na binibigyan ng pansin yan ng mga detachment. Basta importante, may lisensya ka, pasok. Ganun yun. Pero yun nga sinasabi, dapat matalas ka. No? Tulad yun, yung lisensya mo, pinalakad mo sa operation manager, parang naglatag ka ng barahan na nagpapalakad ka talaga. Supposed to be dapat, hindi mo ginawa yun. Maliban lang kung mismong operation manager na magsabi na, kunwari, Puro lisensya mo expire na to kasi naglalakad siya, di ba, negosyo niya. O nga sir, ilalakad ko na, magre-retraining ako sir. Di ako na maglalakad. Walang problema, bayad ka na lang. Walang problema doon.
Kasi siya mismo ang nag-aalok eh. Ibig sabihin talagang sideline niya yun. Siguro ang dami asawa ng operation manager niyo. Kaya kapos, doon siya nagkukuhan. But, ngayon, dinispal ko niya. Parang dispal ko yun eh. January ka pa, oh. Ilang buwan na ba? January, anong buwan na ba ngayon? Halos kalahating taon na. 6 na buwan na. Wala pa. Pero palagay ko, kung pull out pag-uusapan, pwede mo pang laban yun eh. Maliban nung siya ang mag-desisyon eh, pull out ka. Sir naman, ang tagal ko na nag-renew sa inyo, sir eh. Nadali tuloy yung duty ko, sir. Ganun eh, mo lang. Paano to, sir? Sige, anong bahala dyan? Gaganon yan. Gagamitin niyo yung posisyon niya. Di, dyan ka lang, tago ka lang dyan. Doon ka lang, doon ka sa kwan. Mag-duty ka doon sa likod ng kwan. Ganun din ganyan. Kasi siya ang may kwan eh. May kasalanan eh, no? So, kung mismo ang operation manager talaga ninyo ang nagsasabi na, sige, ako na maglalakad sa mga lisensya nyo. Ako na bahala dyan. O, natin magawa doon kasi ginawa niya ginagamit niya yung position niya na para sa mga gwardiya, para magkapera siguro din, no? So, no problem doon dahil siya mismo nag-alok. Pero kung ikaw mismo na, sir, balita ko, sir, naglalakad kayo ng buwan, huwag mong gawin yon. Kasi, bakit? Eh, para mo nilatag yung baraha mo na talaga nagpapalakad ka, no? So, kung i-pull out ka, at sabi mo ireklamo, eh, medyo sugal yun, sir. Ang mangyayari doon ay medyo magiging masikip na ang mundo mo pagdating ng panahon. Kasi operation manager, magpapatalo ba sa iyo yun? Ordinary guard ka. Sa security officer nga lang ang kalaban mo, pahirapan ang buhay natin dyan. Operation manager pa kaya? Di ba? Pag ginawan kita ng butas, doon pa lang sa wala kang lisensya, pwede na. Wala dyan. Just kasuhan ka pa ng ano-ano dyan, dahil sa ginawa mo, o ano, mangyari sa'yo. May laban ka, wala. So yung sinasabi mong ireklamo ko, ang aking operation manager, saan? Sa may-ari ng agency nyo? Papakinggan ka kaya? Eh kung sabihin ng operation manager, wala namang binigay sa akin yan, sir. Ewan ko ba't bata na yan, tao na yan. Ganunin ka niya. Dapat kayo, hindi kayo nagpapalakad ng lisensya. Dapat, nire-retraining nyo yan. Hindi yung nagpapalagad, ginawan mo pa ako ng kwento, ganunin ka. O anong ba ebidensya mo na tumanggap ko ng pera sa'yo para sa palakad na lisensya mo? Meron kang pinapirma sa kanya na tinanggap niya yung pera? Wala. So siguro nagka-problema yung operation manager nyo sa proseso, sa lakad ng lisensya, baka nagka-problema siya, kaya ganun nangyari. So ipalo up mo lang, be patient ka lang, wag kang magkuhan, haras. Ngayon kung i-pull out ka, doon, sabihin, sir, ano ba to? Kailangan ko ng trabaho, sir. Wala akong pera. Pinulat tuloy ako, sir. Matagal ko nang pinarinyo sa inyo lisensya, sir, eh. Ganon. Kung sabihin nyo, wala pang gun, ay dumiskarte ka na, sir. Ipatalo mo na yung pera mo sa kanya. Magpalakad ka na. Kung hindi ka pa pinull out ngayon, no? Naka-duty ka ba? I-follow up mo sa kanya. Sir, tanong ko lang, sir, yung lisensya ko kasi wala na akong matagal na expire yung lisensya ko, sir, eh. Baka pag sinabi niya, hindi, huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Tayo mo na yung lisensya mo. Eh, panghawakan mo yun kasi operation manager yun. Batas sa kumpanya yun, eh. No? Malaking kwan yun, eh. Kumbaga, bus-bus niyo yun, eh. Pag sinabi niya, akong bahala sa'yo dyan, eh, pagtiwalaan mo yun. Hawakan mo yun. Mas maganda ngayon para malakas ka sa operation manager nyo, eh. But, kung itanggi niya, sasabihin niya, wala kang binigay sa akin o wala kang kuhan, eh, patalo mo na yun. Ganun talaga. Pabayaan mo na lang na magkaroon siya ng karma sa kanyang sarili. Talaga siguro yung operation manager nyo, babaero, maraming asawa, kaya dumidiskarte sa inyo. So, ganun na lang, sir. Tapos ngayon, dahil mayroon kayong story ng operation manager mo, kung ako sa'yo, di lakad mo yung lisensya mo, at kung nanghinayang ka sa agency mo, ituloy mo yung buhay mo dyan. Pero kung alam mo wala sa ayos, habang nag-duty ka, mag-apply ka sa iba. No? Apply ka sa iba. Ngayon, kung sasabihin sa'yo na, sir, hindi ako makapag-apply dahil hiningihan ako ng tinatawag na
employment certificate of employment sa kabilang agency. Didiskarte ka lang. Punta sa opisina nyo, ma'am, mangunguta ako ng motor eh. Hiningihan ako ng certificate of employment. Baka pa pwede makahingi para lang sa kuhan sa motor. Mangunguta ako ng motor eh. Oh, kadalasan agency naghihingi ng bayad yan eh. Ah, sige, pwede naman. Bayaran mo lang 200, 300. Gumastos ka, kunin mo. Oh, di may certificate of employment ka na, submit mo sa kabilang agency. Oh, pag sinabi ng kabilang agency, asan yung clearance mo? Sir, pwede bang tupalo na lang, sir? Kasi, kuwan pa eh, bago nila i-release, i-hold pa nila, sir eh. Sige, duty ka na. Oh, di, render ka ng resignation sa agency mo, naka-duty ka na doon. After ng 2 days, oh, duty ka na sa kabilang agency. Ganun lang ginagawa ko dati. Ginagawa ko dati yan. Kasi pag wala sa ayos yung agency ko, apply ko sa iba. Pag hiningihan ako ng mga kuhan, yun, didiskarte ako. Kasi kung magre-resign ka muna rito, i-hold yung mga papilis mo, bago ka maglipat doon, eh, kung i-hold ka ng 2 buwan, 3 buwan, gutom ka, lalo kung may pamilya. Ako dati may pamilya ako. 4 anak ko nag-aaral lahat. Kung hindi ako maging matalas sa proseso, patay tayo, no? Talagang laglag ang panga natin. Kaya, tinuturo ko sa iyo, kung maayos yung agency mo, di tuloy mo buhay mo. Yung karanasan mo sa operation mo, italo mo na yun, ipatalo mo na. Kuha ka na ulit ng lisensya, mag-renew ka agad ng lisensya sa iba. Yung mga hindi ka lulukuhin, paks, pag may lisensya na, duty tuloy. Di ba? Kung dumating ngayon yung nilakad ng kuan mo, ng operation manager mo, di 2 lisensya mo. Ang problema, kung kinuha lahat ng requirements mo, hindi mo sinirox. No, dapat naka-xerox yun. Yung mga requirements, no, yung mga clearances ba? Clearances lang naman kailangan sa renewal ng lisensya eh. So, guys, intindihan nyo, pagdating sa operation, huwag kayong magpalatag ng mga illegal na galaw nyo. No, huwag nyong ikuhan, parang yung nilatag yung barahan nyo eh. Kailangan, ang iharap nyo sa kanila, na, ito, sir, wala akong legal na ako na tao, sir. Sa kumpanya ko, palagi nyo, kahit inis na kayo sa agency nyo, palagi nyo pa rin babanggitin ang papuri sa agency. Pero kunwari yun, laruan yun. Kasi nangyayari sa akin yan, panay ang bagot-bot ko, ano ba sa Tagalog, bagot-bot? Panay ang salita ko sa mga kasama ko na, tangang agency na yun, wala sa ayos yan, ganun. Yung pala, yung iba nakikinig lang. Tapos pag nakausap na yung mga boss, sinasabi nila yun, sir, si Juan sir, Juan yan sir, kalaban yan sir, ganun. Patay ka. So ikaw, ang gagawin mo lang, kung may masabi ka sa agency mo, tahimik ka lang. Huwag kang magsalita sa mga kasama mo kasi hindi mo alam, yung iba sip-sip. Tahimik ka lang. Kung may galaw ka na mag-apply sa iba, tahimik ka lang. Mag-apply ka sa iba, tahimik. Huwag mong paalam kahit sino, kahit kaibigan mo pa, kahit buddy mo pa yan. Kasi pagdating sa trabaho, kanya-kanya tayong buhay. Kaibigan mo nga siya. Pero, nagtatrabaho kayo dahil sa kanya-kanya yung buhay. Kung ano mang mangyari sa trabaho nyo, hindi na makasama ang kaibigan mo eh. Pag tinanggal ka, sabihin ba, pre, sama ka sa akin, kaibigan kita, gaganon mo ba? Hindi. Pag may bulilyaso nga, ang gwardiya, kanya-kanyang tulak na yan eh, kanya-kanyang ligtas na yan eh. Diba? Kanya-kanyang ligtas na yan. Kaya, okay guys maliwanag na tayo. Pag mga boss, huwag nating ilatag ang sarili natin yung baraha. Huwag ka magpalakad. Sabi mo, huwag ka magpalakad doon. Maliban lang siya mismo ang akin na yung mga pera nyo at ako maglalakad. Wala tayong magagawa doon kasi pakisama ang tawag doon eh. Ngayon, nilitsi kayo pa may dahilan ka na hindi ka magtiwala sa kanya ulit. Di ba? Kasi nadali ka na eh. 5,000 nadali niya. Ipatalo mo na lang. Ganun talagang buhay. Yung iba nga, milyon ang nadidispal ko eh. Sa atin, 5,000. Tindaan mo, isipin mo na lang, nagsugal ka. Nagsabong ka, natalo ka sa isabong ng 5,000. Yun. Huwag mo nang i-complain. Anong laban mo, complain? Ordinary lang tayo, lalaban ka. Hindi ko sinabing, may mga bagay kasi na dapat mag-giveaway tayo kasi
hindi natin kayang tapatan ang kanilang kapangyarihan. No? Daanin mo sa ibang laban. Kung hindi kayang sabayan, huwag mong sabayan. Daanin mo sa tusuhan. Sa tusuhan mo lang. Ito, ikukwento ko lang sa inyo ha. David and Goliath. Kilala niyo ba si David and Goliath? Si Goliath, higanting tao yon ng panahon na sa Biblia yan ha. Si David ay maliit, sobrang liit. Sobrang lakas to, higanti to eh. Tiwalang-tiwala ang kaharian ni David, ni Goliath sa kanya. Kasi higanti. Si David, maliit. Hindi niya sinabayan ng lakas si David. Si Goliath, hindi niya sinabayan. Dinaan niya, gumamit siya ng isang na armas na mga pamasa noon eh, hindi pa naman mga high-tech noon eh. Yung sling tinerdor, ganun ginawa niya, David, relax. Tinamaan dito si Goliath. Tigmao. Di ba? Kasi hindi niya sinabayan ang lakas ni Goliath. No? Hindi niya sinabayan, dinaan niya sa tuso. Ganon din tayong mangangamuhan tayo. Hindi yung complain ka ng complain, na kinomplain mo, alam mong hindi ka mananalo. No? Maliban na kung talagang sobrang yung tinatawag na pang-injustice na mga sitwasyon. Ay, bahala na, laban kung laban, manalo man o hindi. Pero kung alam mo naman na yung nilalaban mo ay kaya mong daanin sa tusuhan, doon ka sa tuso, doon ka sa area na may pagkakataon kang manalo. No, tulad niya, ireklamo mo yung operation manager mo sa agency mo, sino pa naniniwalaan? Ikaw o yung operation manager? Kaya nga manager yun eh, kasi ang talaki ng tiwala ng agency dun eh. Ipatalo mo na lang yung pera mo, lakad mo sa ibang tao yung lisensya mo, pre. Kailangan to, naiyari ako dun sa operation ko eh. Ngayon, kung dumating yung bago mong lisensya kaling sa palakad at dumating din yung sakuan, dalawa lisensya mo. Problema. Naku, sa susunod na renew mo, wag ka nang maingay. 2 months pa lang, i-renew mo na. No? 2 months pa lang, i-renew mo na. Pag inaabangan yun, kasi yun ang diskarte ng operation manager nyo eh. Inaabangan niya yung mga ganun, di ba? Inaabangan niya eh. Kunwari, may history niya sa'yo. 2 months pa lang, mag-renew ka na. Pagkatapos nandun sa dulo, naka-renew na yan. Di ba? Okay na yan, sir. Nirenew na kasi may kaibigan ako dun sa sir. Yung kuya ko dun, sir, nasa, yung kumpare niya, nasa Susya mismo, sir, eh. Hindi nakikibo yun. Pero sa loob ng operation manager mo, na may ninispal ko siya sa yung pera. No? Kupal yung operation manager nyo. Sa totoo lang, sa ngayon, yung status mo, sinabi mo sana masagot, alam mo nang sagot, na nadispal ko ka na. 6 na buwan na eh. No? 6 na buwan na. Dispal ko na yun. Baka nagastos niya na yun. Just, kaya hindi niya may process. Kasi wala siyang pang-process na sunog niya na yung pera mo. So, ipatalo mo na lang yung sir, tapos pahawakan mo na lang yung sitwasyon na yun. No? Sa sunod, pag ginawa sa'yo noon, maggawa ka na lang ng kwento na sir, nandun si kapatid ko sir, yung bayaw ko sir, ganun lang. Okay na, di ba? So, maliwanag na tayo guys. Kung maliwanag, mabigyan nyo ng like. Kung malabo, dislike. At hindi pa kayo subscriber, silent viewers, mapindot nyo na yung subscribe button, idaman nyo na notification bell, at huwag nyo kalimutang panoorin ang ating mga advertise para makatingin tayo ng asukal at kape. Kasi sa ngayon, wala talaga eh. Bye-bye guys. Kita-kita sa next video. Bye-bye.